Magandang gabi po sa inyong lahat. 3 araw na po kami dito sa ating parokya na kaming 3 mga pari ay nagpapakumpisal. Lagi tuwing hapon sa mga maliliit nating mga bata na tatanggap ng First Communion bukas po ng umaga at ang iba ay bukas ng hapon. Kapag mga maliliit po na mga bata, usually ang kanilang mga kasalanan ay mga simple lang, kaya medyo mabilis-bilis ang pagpapakumpisal sa kanila. Pero kapag medyo malalaki na, mga youth, na mga kabataan, for example, ang nangungumpisal, hindi na po ganun kasimple minsan ang kasalanan. At may mga pagkakataon pa nga na kapag ang ikinumpisal ay tungkol sa suicide, sinasabi ng bata na naisipan kong magpakamatay. Isang seryosong bagay po kasi para sa akin iyon. Hindi siya pwedeng palampasin ng basta-basta na lang. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga kabataang ito ay walang mapagsabihan. At pagkatapos nilang sabihin ang kanilang mga kasalanan, ang unang paalala ko lagi sa kanila, lagi kong sinasabi sa kanila, magpasalamat ka kay Jesus sa araw na ito. Dahil dinala ka niya sa sakramento ng pagkumpisal upang maramdaman mo ang kanyang pagmamahal. At ang Diyos ay laging nakikinig sa iyo. Lagi kong pinapaalala sa kanila ang ganon. Bakit? Dahil ang mga kabataang ito, sa maraming pagkakataon, hindi nila nararamdaman yung pagmamahal ng ibang mga tao. O di kaya ay walang mga tao na may nais makinig sa kanila. Kaya sabi ko, lagi kong paalala sa kanila, ang sakramento ng pagkumpisal ay naging isang oportunidad upang marinig nila ang boses ng Diyos. Dinala sila sa araw na iyon ng Diyos na lumapit sa sakramento at hindi lamang sabihin ang kanilang kasalanan na dinadala, kundi upang marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pari na mahal sila ng Diyos at hindi sila pinababayaan ng Diyos. Bawat taong lumalapit sa sakramento ng pagkumpisal ay laging may dinadalang problema. Problema sa kasalanan, usually. At ang problema na iyon ang nagiging dahilan upang magkaroon ulit, manumbalik ulit ang maayos nating relasyon sa Diyos. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, ang isang babae ang lumapit kay Jesus na mayroon siyang problema. Mayroon siyang problema. At ang kanyang problema, ang kanyang anak na babae na inaalihan ng masamang espiritu. At dahil sa problemang yun, narinig niya ang balita tungkol kay Jesus. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, may isang babae na nakarinig na nandoon si Jesus sa lugar na iyon. Papaano niya narinig ito? Sigurado ako sa pamamagitan ng kwento ng iba't ibang mga tao. Alam ng ibang mga tao ang pinagdadaanan niya, kaya siguro sinabihan siya, andito si Jesus. Baka gusto mong lumapit sa Kanya kahit ikaw ay hindi Hudyo. Ang problema ng babae ang naging dahilan upang hindi lamang makita ang kaniyang pananampalataya kay Jesus, kundi upang magkaroon siya ng relasyon kay Jesus. At ang relasyon na iyon, sa pamamagitan ng kanyang problema, ang naging dahilan upang gumaling ang kanyang anak. Upang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Dito po sa ating paligid, kahit dito lang po sa ating pamayanan, kung saan tayo nakatira, napakaraming problema po ng mga tao na nakapaligid sa atin. Maging sa loob ng ating simbahan,
Hindi po tayo naliligtas sa mga problema na ating hinaharap. Ang ibang mga tao nga pumupunta ng simbahan dahil may pinagdadaan ng problema. At sa maraming pagkakataon, ang mga problemang ito ang naglalapit sa atin kay Jesus. Pero may ibang mga tao din na sa gitna ng kanilang problema, wala na silang ibang maisip. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Magulo ang kanilang mundo. Hindi nga nila maalala na mayroon palang Diyos na pwede nilang lapitan. Sa sobrang desperado nila sa kanilang buhay, ginagawa nila ang lahat o nagagawa nila ang lahat para lamang maibsan ng kaunti ang kanilang dinadalang problema o di kaya ay malampasan ang kanilang problema. At ang dinadalang problema ng mga taong ito, madalas wala silang mapagsabihan. Sa paligid lang po natin, napakaraming mga tao na may ganitong karanasan. Ang bawat problema ay isang oportunidad ng paglapit kay Jesus. Ang bawat problema ay isang oportunidad upang makilala si Jesus, tulad ng babaeng hentil sa Ebanghelyong binasa. At baka po, sa inyong sariling pamayanan, sa inyong sariling pamamahay, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo gumagalaw, baka po tayo ang taong iyon na magsasabi sa kanila, magpapakilala sa kanila tungkol kay Jesus. Baka tayo po iyon. At sana po, ito po ang ating dasal. Na sa bawat araw, ituro tayo ng Diyos sa mga tao na hindi kilala si Jesus. Bigyan tayo ng oportunidad na maging dahilan upang ang ibang mga tao ay hindi lamang siguro makilala si Jesus, kundi lumapit kay Jesus. Kristiyano man sila o hindi. Katoliko man sila o hindi. Nagsisimba man sila o hindi. Isang biyaya po para sa atin. Tulad ng mga tao sa Ebanghelyong binasa na nagkwento sa babae tungkol kay Jesus. Biyaya po para sa atin kung sa isang araw, meron tayong makikilala at makakasalubong. Isang tao na may pinagdadaanan na malalim sa kanyang buhay. Walang mapagsabihan, walang ibang malapitan. Baka po tayo ang pinili ng Diyos sa araw na iyon upang dalhin siya, papalapit kay Jesus, at ipakilala siya kay Jesus.